Kaya kami po ay naririto paulit-ulit, no? Kahit na kayo ay nakukulitan na, meron iba dyan talagang ayaw nilang marinig ang aral ng Islam. Bakit? Ang gusto nila yung nakasanayan lang nila kung ano yung gusto ng katawan. Hindi yung turo talaga ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sumamba ka lamang sa nag-iisang Diyos. Sino yung Diyos na yun na dapat sambahin? No? Sino ba dapat yung Diyos na dapat sinasamba natin? Naiingayan ka o naririndi ka dahil naitatama ang iyong nakasanayan. Di ba? May mga tao, kapag pinagsasabihan, sasabihin masama yung taong yun. Kahit na alam niya yung ikabubuti yun, nagiging pangit para sa kanya dahil hindi sang-ayon sa kanyang damdamin o kanyang desire. No? Maraming taong ganyan. Nakakarinig na ng katotohanan, ikaw pa magiging masama. Sa panahon ngayon, sinabi na yan ng Propeta Muhammad sa kanyang mga propesiya na kapag ang tao, pag dumating na ang mga minor sign, ang tao mas papaboran ang kasamaan kaysa ang kabutihan. Tama po ba? Tama. Sa panahon na yan, dadating yan. Mas papaboran ng mga tao ang mas hindi tama sa paningin ng Diyos. Makikita mo nga, kapag ang babaeng Muslim na nakahijab, sasabihin nila, pinahihirapan ng katuroan, pinahihirapan ng mga kababaihan. Mas gusto nyo ba yung babaeng labas ang kung ano-anong legs, ang kanilang katawan? Mas pinapaboran yung mga damit na malaswa kesa sa damit na disente at hindi makikita ang katawan. Diba? Yan yung katotohanan na kung bakit kahit ilang beses na sinisira ng mga Muslim, pag sinabi Muslim, masama. Actually, isa ako sa mga taong yan, na kapag sinabi Muslim, negatibo ang tingin. Pag dumaan ng mga ibang kababayan natin, kapag nagpapangaral o nagpaparating ng Islam, pag nagbibigay ng pamphlets na kasimangot agad, anong masama ang magbigay ng pamphlets? Anong masama na magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa Diyos? Ano ba yung turo sa pananampalataya mo patungkol sa Diyos? Ano ba yung turo sa Islam patungkol sa Diyos? Pero pagdating sa Islam, mag-aabot ka lang ng pamphlets, libre na. Ay nako, nakasimangot pa. Wala pang thank you. Diba? Ganong kadamot. Ganong kadamot at walang katarungan ng mga tao ngayon. Bakit? Pagdating sa pag-inalok ka naman ng alak, sige, ako sa pulutan. No? Pag alak ang inalok sa'yo, ay sige, akin ang pulutan, akin ang sigarilyo. Ito ay patunay na mas pinapaboran natin ang masama. Di ba? Mas pabor na pabor pa tayo. Samantalang ito na ibinararating namin sa inyo, hindi naman kami nagpapabayad. Libre, makikinig ka lang, uunawain mo lamang, at titimbangin mo kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Itating pananampalataya mo o yung Islam na ipinagdadamot ng mundo na marinig ng mga puso ninyo. Kailan nyo ba pinakinggan ng Islam? Kailan nyo ba binaksan ng inyong pangunawa at mga puso? Pagdating sa Islam, sirang-sira. May mas karapatan ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Unang nanirahan dito ay mga Muslim. Di ba? Unang-unang bayaning nakapagtanggol sa Pilipinas ay Muslim. Dato Lapu-Lapu. Kaya sasabihin natin, walang utang na loob talaga tayo. No? Yung sumakop sa atin, yun pa ang pinaboran natin. Allahu Akbar. Nakakalungkot isipin, no? Hindi natin ginagamit ang ating pangunawa kung ano yung uso. Kahit mali, okay lang. Yeah? Kung ano yung uso, yun pa ang iyong pinababoran. Kung ano yung nagkakaroon ka ng sakit, sige lang. Kahit maya-maya, mag-inom ka. Kaya maya-maya, magyosi ka. Tapos sasabihin sa amin, yung nagsasalitang kalbo doon, nakakasakit na. Yung kalbo doon, si Kuya Bob, yung nasa Facebook, nakakasakit na. Totoo ay nakakasakit. Allahu Akbar, marami pala kaming kalbo.
Ha? Nakakalungkot isipin mga kababayan. Kailan tayo magigising? Kailan tayo hahanap ng katotohanan? Kapag meron na at masakit at manubha na ang ating katawan, lubog na sa sakit, o sanay ka na, hindi mo na kayang bitawan yung kamalian. Bakit? Hindi mo na kaya o kaya nahihiya ka sa Diyos dahil makasalanan ka. Ito yung pagkakataon ngayon, hanapin ang katotohanan. Katotohanan na kapag makasalanan ka, hanapin mo yung Diyos. Yung Diyos na magpapatawad sa iyo, yung Diyos na may-ari ng paraiso, yung Diyos na hindi namatay, yung Diyos na hindi naging tao. Yung Diyos dapat na sinasamba mo, yun yung nagbibigay ng biyaya sa iyo araw-araw. Yun yung Diyos na nagpapatibok ng puso mo. Kaya pinakikita namin dito, with due respect, yung Diyos na pinakikilala ng mga Muslim, ito yung Diyos ni Jesucristo. Kung hindi mo yung matanggap, sorry, kasi walang propeta na bumaba dito sa mundong ito at pinasamba ang kanilang mga sarili. Wala. And Jesus Christ, sa pananampalatayang Islam, ay kabilang siya sa mga sugo at propeta. Hindi nalalampas at hindi papantay sa Diyos. Mga kababayan, with due respect, wala po akong nilalampasan dito. No, sinasabi lamang po namin ang katotohanan at tunay na katayuan ni Jesucristo sa katuruan, hindi lamang sa Islam, katuruan mismo ng mga propeta, katuruan ni Abraham. Kung si Jesus Christ ay Diyos, dapat na binabanggit na o binibigkas na pangalan ni Abraham na Diyos ay Jesus. Kung si Abraham ang ating susunduin, kung naniniwala ka, hindi pwedeng hindi mo sundin si Abraham, siya ay ama ng pananampalataya. Siya ang the father of faith. Kaya sasabihin mo, kung mali ang pananampalatayang Islam, ay dapat yung Diyos na sinasamba na ni Abraham, ay hindi namin Diyos. Kung sino yung sinasamba ni Abraham na Diyos, yun din ang sinasamba ng mga Muslim. Kahit kay Moises, kahit kay Jesus Christ. Kaya sasabihin mo, na binabastos kong pananampalataya mo, hindi. No? Kung sinasabi nyo, binabastos namin ang inyong kapananampalataya, hindi po. Itinatama lamang po natin. Lahat tayo nananampalataya, pero dapat itama natin. No? Hindi yung mula pagkabata kasi, Katoliko na ako, Kristiyano na ako, Sabadista. Yung ba yung makakapagpaligtas o yung katotohanan? Hindi naman sinabi ni sa iglesia sila maliligtas o kaya iba-iba yung sasabihin. Kung lahat yan maliligtas, ay magagawa na rin ako ng sariling relihiyon. Maliligtas pa ng Katoliko, maliligtas pa ng iglesia, maliligtas pa ng Sabad. Hindi, tinutukoy ko lang po yung mga pangalan. Kahit yung Islam, pwede nyong siyasatin, alamin, kung totoo ay tinuturo ng Islam, ay kahit na napakaganda na ng buhay ng mga tao dito, nasanay sila kung anong gusto nila paggising nila. Nasanay sila nagyoyosi, nagiinom, yung mga nakaupo dito, o tumatambay. Diba? Sanay sila dyan. Pero yung hindi yun ang kanilang gusto. Sa pananampalatayang Islam, aalisin mo yung kagustuhan ng iyong laman, yung desire. Ang tao ngayon, okay lang magyosi, hanggat na kahit sira na yung baga, kahit may cancer, magyoyosi. Kaya, nakakalungkot isipin, no? Pagdating sa Islam, negative. Papel na nga lang, libre, hindi pa matanggap. Bakit? Sasabihin, Kristiyano na ako, bakit? Wala bang karapatan na magbasa ka ng kalamang Islam? Pinagbabawal ba namin yan? Binibigyan namin kayo ng pagkakataon upang alamin ang katotohanan. Timbangin mo kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Diba? Ganun yung tunay na pananampalataya, bakit natatakot ka? Diba? Hindi ka dapat matakot kung totoo yung pananampalataya mo, yan yung pananampalataya ni Kristo. Kahit ano pang ilagay mo o basahin mo, hindi ka matatakot. Ibig sabihin nung pag binasa mo pa ng pananampalataya o kaya may kinausap kang Muslim, natatakot kang mag-Muslim. Bakit? May problema ba yung relihiyon mo? May questionable ba ang relihiyon mo?
narito kami. Alamin nyo ang katayuan ng inyong pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay alamin mo kung ano ang iyong dahilan o layunin kung bakit ka pa nilikha ng Diyos. Bakit ka ba nilikha ng Diyos? Paulit-ulit to. No? Sino makakasagot? Magbibigay ako ng cash prize. Puwera Muslim ha. Alam ko, sagot ng mga Muslim, masasagot to ng mga Muslim eh. Kasi nung tinanong din ako nung hindi pa ako Muslim, bakit ka nilikha ng Diyos? Napatanga lang ako, napakanganga, hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos. Ito yung priority namin, kung bakit kami naririto. Ituro kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Gumawa ka na lang ba ng baby? Yun na lang ba ang iyong dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos? O kaya makapag-date? May ka-date ka ngayon. Yan ba yung layunin mo? Bakit ka nilikha ng Diyos? Matutuwa ba ang Diyos kapag nakipag-date ka? Di ba? O kaya nag-aral ka, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, nag-aral ka. Yan kaya ang purpose mo? Bakit ka nilikha ng Diyos? Eh paano hindi nag-aral? Hindi na papasok sa langit. Di ba? Paano hindi nag-aral? Kung ang purpose ng Diyos, kailangan maging matalino ka, makapagtapos ka ng pag-aaral, aba, lahat ng tao mag-aaral na lang. Yung palang kaligtasan sa langit eh. O kaya magpapogi ka. Ikaw pinakagwapo, Mr. Universe. O kaya Miss Universe. Do you think mapapasokin ka sa langit kapag gwapo ka at maganda ka? Di ba? Kapag hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos, sigurado ako, lugmok na lugmok ka. No? Sigurado ako na kapag ikaw ay hindi mo alam ang dahilan mo kung bakit ka nilikha ng Diyos o bakit tayo nilikha ng Diyos o bakit nilikha ng Diyos ang tao, sigurado ako, sa mga oras na ito, lubog na lubog ka sa makamundong bagay. Ano yung makamundong bagay? Marahil magpayaman, magpasikat, maging makapangyarihan, pinakamaganda, pinakagwapo. Panukso yan ng mundo eh. Ngayon, nasa iyo ng lahat. Ikaw na magwapo, ikaw na makapangyarihan, ikaw na mapera, ikaw na yung sikat. Ano pa? Ikaw na yung malakas. Ano pa ba yung mga gusto ng tao dito sa mundo? Pinakamaraming pera, pinakamaraming sasakyan, kapangyarihan, katanyagan, lahat. Iyon na lahat ng magagandang babae. Do you think, kapag nakuha mo yan dito sa mundong ito, kapag nakuha mo ang lahat ng yan sa mundong ito, sa palagay mo, magagamit mo yan para pambayad mo na makapasok ka o hindi ka makapunta sa apoy na impyerno. Do you think, pag nakuha mo lahat yan, sabihin na natin, maghabong ka nagtitinda, wala yung layunin, hindi mo na nagawa yung layunin mo, yung purpose mo, bakit ka nilikha ng Diyos. Diba? Kailangan magnilay-nilay tayo. Iniimbitahan po namin kayo. Nag-iimbita po ang pananampalatayang Islam, alamin mo kung bakit ka nilikha ng Diyos. Good morning, Father. Ha? Hindi ako father. Brother lang. Good morning, Brother. Brother, oh. Good umaga. Magandang umaga din. Tara na katila. Hapon na. Tara na katila. Doon sa Angeles. Magsalita muna ako. Huwag mo ulit ako. Na. Anong dahilan? 100 pesos lapit. Bakit ka nilikha ng Diyos? Yung pinaka-eksaktong words. Bakit nilikha ka ng Diyos? O bakit nilikha ng Diyos ang tao? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? 100 pesos, may pamasahe ka ng pauwi. Plus, cash prize pa kung nakapalo ka sa page ko ngayon. Or, pwede ka mag-subscribe sa aking YouTube. 100 pesos, bakit ka nilikha ng Diyos? 100. Di ba? Pero pag sugal sa online, nako, yung scatter, ko, nangunguna tayo. Pero pagdating sa pananampalataya o paghanap ng katotohanan, nako, bahala ka dyan kalbo. Magtanong ka dyan na magtanong. Hindi kita iintindihin. Pero pag scatter na ako,
Hanggat hindi ka lumalaki ang kita. Di ba? Ganyan niya si Satanas eh. Kaya binilinan ng Propeta Muhammad ang kanyang mga tagasunod. Ang pinakakalaban ng tao ay si Satanas. Bakit? Siya ang pinakamatinding bubulong sa'yo na maging abala ka dito sa mundong ito. Wala nang Diyos-Diyos. Basta mabait ka ng tao, papasok ka sa langit. Yan yung katwiran ng tao, pag mabait, papasok daw sa langit. Nako, yan din ang isa kong dahilan. Okay lang, masama. Pag nasunog naman ako sa impyerno, mamamatay na ako, wala na akong mararamdaman. Nako, kung hindi mo talaga naiintindihan ng impyerno at mangyayari sa kabilang buhay, yan ang mga katwiran mo. Yan ang katwiran ko nung hindi ako Muslim. No? 100 pesos, bakit ka nilikha ng Diyos? Mag-gym, magpalaki ng katawan? Nako, kahit anong laki ng katawan mo, na-perfect mo yung katawan mo, pag hindi ka pag tumarap ka sa Diyos, sasabihin mo, Diyos, ang laki ng katawan ko, papasukin mo ko sa paraiso. Do you think papapasukin ka ng Diyos? O kung pinakamaraming ukayan, di ba? Akin ang ukayan sa buong mundo. Ang dami kong ukay-ukay. Papasukin mo ako, Diyos! Pag hindi mo nagawa ang purpose mo sa buhay, you're nothing. No? Kaya, alamin po natin, huwag yung sasabihin mo, ang sakit-sakit naman magsalita ng mga taga-Muslim na yun. Anong masakit doon? Ang masakit, yung hindi totoo. Yung ginagawa ng mga ibang mamamayan sa mga Muslim. No? Sinisira ng mga Muslim. Ang Muslim daw, mga terorista, hugot ulo, Abu Sayyaf. Ano pa? Maute. Diba? Yun ang masakit. Negatibong pagsasalita. Yung sinasabi namin, totoo naman. Marami naman talaga asawa Muslim kung nagagawa yan yung kondisyon. Pabor yun. Kesa naman marami kang kabit, kaya hindi nyo naiintindihan, husga tayo ng husga. Sasabihin mo, ang daming mga Muslim, huwag ka mag-Muslim. Kaya ka mag-Muslim kasi gusto mo mag-asawa na madami. At least, asawa, kasal. Meron dyan yung ibang ay ba? Sugo lang ng sugo. Wala ang kasal. Iiyak si babae pag muuna yung bata. Diba? Sa Islam hindi. May karapatan ng babae. Bago mo ako madala dyan, kailangan kasal muna tayo. Ganon sa Islam, pinangangalagaan ang dignidad ng mga babae. Ganon sa Islam. Kaya kapag hindi ka naghanap talaga ng kaalaman at hindi ka naghanap ng katotohanan, magiging hindi ka makatarungan. Mapanghusga ka. Nanguhusga ka sa chismis ng iba, sa marites. Kaya ka lang, ang galing-galing mo mag-opinion, galing lang naman kay marites yung sinasabi mo. Narinig mo lang sa media, o sasabihin mo sa akin, masakit na naman ako magsalita. Totoo naman, saan mo nalaman yung ganyang kwento? Sinisira mo yung mga Muslim, terorista, mamamatay ulo, nasa bundok, ano ba? Dito, yung sinasabi namin, yung pagsamba sa nag-iisang Diyos, hindi masakit yun, totoo yun. Dapat ang tao, isa lamang ang Diyos niya, yung lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay at babawi ng buhay. Anong masakit doon? Ang masakit, hindi mo matanggap na ang pinananampalatayaan mo may something, may lamat. May lamat na, kumbaga sa baso, iniinuman mo pa. Basag na yung baso mo, doon ka pa rin umiinom. Allahu Akbar. May lamat na, alam mo na may something ang iyong pananampalataya, inom ka pa rin ng inom sa basag na baso. Allahu Akbar. Kapag hindi mo talaga ginamit ang utak mo, ang tingin mo sa mga nagsasalita dito sa unahan, masasama kami. Hindi kami masama. Bakit? Isang linggo kang kumikita, wala kang naririnig, nagbubunga nga sa katotohanan. Isang linggo ka nag-aaral, bumabarkada, minsan ka lang makakarinig ng katotohanan. Ayaw mo pa. Anong gusto mo?
kademonyuhan o yung katotohanan. Di ba? Yan yung mga tao na sasabihin nila masama mga Muslim. Nakakarindi. Aba, anong palagay mo sa sarili mo? Tao ka, dapat naghahanap ka ng katotohanan. Kapag ang tao, hindi na nadidiligan ng kaalaman at katotohanan at pananampalataya sa Diyos, ang kanyang gawain sa mundo ay walang kwenta. Kahit mag-aral ka pa, pinakamagaling ka sa klase, kung hindi nababasbasan ng pananampalataya sa tunay na Diyos, nonsense ang katalinuhan mo sa school. Nonsense ang iyong katalinuhan sa school kung walang kasamang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sasabihin mo, nagsasamba naman ako sa Diyos eh. Ay, sino siya? Ay, sino yung Diyos na yun? Totoo ba yung Diyos na sinasamba mo? Paano mo nasabing totoo yung Diyos? Anong naging batayan mo? Anong nakuha ang sukatan mo para nasabi mo yung Diyos na sinasamba mo ay totoo? Kailangan may batayan ka na totoo yung Diyos mo. Wala ba nalapit? 100 pesos, bakit ka nilikha ng Diyos? Kuya, pwede ka may istorbo. Naka-live tayo. Ayaw. O, tingnan mo, pag Islam talaga, ayaw eh. Subukan mo, naka-vlog tayo dito. Ha? Kahit sigurong pamukha ni Kempoy dyan. Lalapit. Kuya Bob! Oh? Kapag vlogger din eh, siguro lahat ng tao nagpuntahan na. Tama? Pag sikat na vlogger, unahan. Pero pagdating sa pananampalataya, nako, bigyan mo na ng 100, ayaw pa lumapit. Diba? Nakakatakot isipin na nangyayari sa mundo natin. Ano ba pinagkakaubusan natin ng panahon? Ang mundong ito ay lulusawin at gugunawin din ng mundo na hindi mo mapapakinabangan. Kahit pa magtrabaho ka ng lahat-lahat, ng buong lakas, uubusin din lamang niya ng iyong katawan at pagsasagaan. Hindi mo yan mapapakinabangan ng habang buhay. Never mo yan mapapakinabangan ng habang buhay. Pero yung aming ipinararating dito, umpisahan mo na. Ang tagal-tagal mo nang nabubuhay sa mundo. No? Ang tagal-tagal mo nang nabubuhay sa mundo. Nasamba mo na ba ang nag-iisang Diyos? Sino ba yung Diyos na yun? Sasabihin na naman sa akin, yan na naman si Kuya Bob. Uumpisahan na naman. Uumpisahan na naman. Uumpisahan na naman ni Kuya Bob na tirahin ng mga pananampalataya namin. Hindi namin tinitira. Narito kami para iparating ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Sambahin mo yung nag-iisang Diyos. Pag-iisang Diyos, dapat nagkasundo tayo. Bakit? Abay, iisang Diyos. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Tama hindi? Sino ba pwede sumagot ng mga brother? Kasi isa lang ang Diyos natin, dapat. Nagkakasundo tayo, tama? Sige, pwede yung sagutin. Sino ba yung Diyos? Sige, para magkasundo tayo. Ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos, kuya? Brother? Isa. Ito yung Diyos na kinikilala mo ba ay katulad ng kinikilala ng mga Muslim? Itong Diyos na kinikilala ng mga Muslim, yung lumikha ng langit at lupa. Ganito ba ang Diyos ng iba? Ang pagkakaalam ko, Kuya Bob, meron silang mayroong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Okay, pero sa paniniwala ng iba, yung Diyos nila, di ba, lumikha din ng langit at lupa? Yun ang sabi nila. Yun yung pagkakasundo natin. Totoo naman, ang Diyos ay dapat yung lumikha ng langit at lupa, tama? Opo, at saka ang Diyos na kinikilala nila ay iisang Diyos din naman. Tama. Ngayon, padalawang tanong, para magkasundo tayo, yung Diyos na kinikilala ng mga Muslim, siya yung lumikha kay Eva Tadan. Doon ba sa ibang pananampalataya, walang nilikhang Eva Tadan o merong nilikha? Meron din po nilikha. O di pareho tayo. Yun din na kinikilala namin mga Muslim. Patatlo, yung Diyos na kinikilala mo ba, ito din yung pinasasamba ng mga propeta. Yun ang katanungan po ron kasi may mga propeta po na sinasamba.
Sa panahon po ngayon, may mga propeta na sinasamba. Kaya nga mga brothers and sisters, kung gusto magkasundo tayo, dapat yung Diyos mo, may batayan ka. Meron kang pinagkukuhanan na ang Diyos mo, tama ang sinasamba mo. Kasi sa Islam, yung Diyos na kinikilala namin, ito yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ito din yung Diyos na lumikha kay Eva at Adan. O, yung iyo ba, hindi. Yung Diyos namin, hindi namamatay. O yung Diyos ng mga Muslim na sinasamba, hindi namamatay. Tama? Tama po, Kuya Bob. O, titingnan mo yung Diyos mo na sinasamba ngayon. Namamatay ba yung Diyos mo? Nabuhay naman uli. Nakalipas sa ikatlong araw, di po ba? Allahu Akbar. Kaya mga kababayan, kung ang Diyos mo ay namamatay, paano nung namatay ang Diyos? Paano ang mundo? Paano yung mga tao? Buhay ba o patay? Patay na rin. Allahu Akbar. Kung ang Diyos mong pinaniniwalaan ay namatay, dapat patay din ang lahat ng sanlibutan. Eh bakit? Eh siya nagbibigay ng buhay eh. Eh bakit ngayon meron akong sa pananampalataya ko dati with your respect uli. Sinasabi ko lang po yung totoo. No? Hindi po itong pambabastos. Kung Diyos mo ay namatay at buhay ka, sino malakas? Yung buhay o patay? Yung buhay. Oh. Ibig sabihin malakas ka pa doon sa Diyos na kinikilala mo, patay yung Diyos eh. Ikaw buhay. Eh nabuhay naman po uli. Eh, namatay pa rin. Yung 3 araw namatay ang Diyos nyo, ano nangyari sa mundo? Diba? Common sense po. Hindi po pambabastos. Bakit? Kaya kami naririto. Ganyan din ang paniniwala namin dati. Kaya kami nagbalik Islam. Kaya si Robin Padilla nagbalik Islam. At marami pang Hollywood star or mga NBA na nag-Muslim dahil nakita nila ang katotohanan na dapat ang sinasamba nating Diyos ay yung Diyos ng mga propeta at Diyos ng lahat. Ang Diyos namin ni isa. O pag sinabi mong ang Diyos ay Ama, hindi mo pwede tawaging Ama. Bawal tawagin na Ama ang Diyos. Bakit? Bakit tinatawag ang lalaki na Ama? Bakit siya tinatawag na Ama? Nagkaroon siya ng Anak. Nagkaroon siya ng anak. O ibig, pag tinawag mo pala ang Diyos Ama, eh may anak. Kaya sa pananampalatayang Islam, merong specific na pangalan ng Diyos. Ano po yung specific na pangalan ng Diyos? Itong pangalan na ito lamang ang dapat ginagamit ng lahat ng nilikha. Bakit? Kasi dito makikita na siya lamang talaga ang tinatawag mo. Hindi pwedeng Diyos Ama. Ay maraming Diyos Ama. Diyos Ama ng drugs. Diyos Ama ng addict. Diyos Ama ng rehab. Gambling Lord. Oh, Diyos Ama ng gambling lord. Dapat specific na pangalan ng Diyos. O kaya Ama King. Di ba? Kaya nakakalungkot isipin na sana gabayan yung mga tao na imbis na siraan ng mga Muslim, husgahan niya. Alamin niya kung ano yung ibinubuka ng aming bibig. Hindi po ito paninira. Ang paninira po, yung negative. Yung ginagawa ng mga kababayan, gaya ko dati ko siraan ko mga Muslim. Ang mga Muslim, mga terorista. O negative yun Masakit yun May narinig ba kayo? Binawian ba kayo? Samantalang kami, nagsasalita kami ng totoong Diyos. Aba, ayaw mo. Anong gusto mo? Sa impyerno ka pupunta. Do you think, kapag hindi mo nasamba ang lumikha sa'yo at hindi mo kilala may-ari ng paraiso, papapasukin ka sa langit? Aba, 20 years kang nabubuhay sa mundong ito. Naghanap buhay ka na lang, hindi mo nasamba at tagapaglikha. Tapos nung namatay ka, pupunta ka sa pintuan ng paraiso. Sasabihin mo, gusto kong pumasok sa paraiso, nasamba mo ba ako? Hindi po. Abala po ako sa pagtitinda ng palamig, ng kikiam, ng fishball, ng sopaw, ng ukay-ukay. Busy ka pala Busy ka sa mga mundong bagay. Hindi mo man lang ako nakilala. Hindi mo man lang ako nasamba. Tapos gusto mo pang pumasok sa paraiso? Aba, kapal mo.
Kaya dapat mag-isip-isip tayo. Sasabihin mo, masakit? Anong masakit doon? Totoo yun. Dapat magbalik loob ka. Hanapin mo yung Diyos. Sambay mo yung nag-iisang Diyos sa'yo. Araw-araw tumitibok ang puso mo. Hindi mo man na nasamba ang Diyos. Hindi mo man na siya natawag. Lagi kang marami kang paninda. Hindi ka pinababayaan ng Diyos kahit nakakalimutan mo siya. Allahu Akbar. Araw-araw may paninda tayo. Araw-araw tumitibok ang puso natin. Hindi mo man na nasamba ang Diyos. Tapos pag maghihingalo ka na, dyan na. Dyan takot na takot ang tao, yung mamatay. Bakit? Ang taong takot mamatay, ibig sabihin nun, hindi niya napaghanda ng kanyang kabilang buhay. Bakit? Alam niya kung saan siya pupunta. Kaya pag tinanong kita, handa ka na ba mamatay? Huwag ka naman ganyan. Diyos ko po, huwag po. Dami pa akong bayarin, kuya. Marami pa akong bayarin. Ang anak ko hindi pa nakakatapos sa pag-aaral. O yan, ang mga problema natin. Ang iniisip natin, lahat mundo. Hindi mo alam kung makakapasok ka pa sa paraiso. Bakit? Abala ka na naman sa mundo. Mundo, mundo, mundo. Diba? Kaya panuorin nyo ako sa YouTube ko. Huwag nyo kalimutan. Kuya Bob channel ko. Kabubukas ko lang po ng aking YouTube channel, Kuya Bob. Mapapanood nyo po ito. No? Kaya mga kababayan, hindi ko po kayo sinasaktan. Kinakatok ko lamang ang inyong mga puso at isipan. Magbalik loob tayo sa tamang nag-iisang Diyos. Ganyan din ako noon, 30 years. Iba yung sinasamba ko. Akala ko yung Diyos na sinasamba ko, yun ang magiging dahilan ng pagpasok ko sa paraiso. Yung pala, yun ang magdadahilan ng pagpasok ko sa impyerno. Bakit mali? Mali yung Diyos na sinasamba ko. Dapat yung Diyos mo makapangyarihan, hindi naging tao. Kapag ang Diyos mo naging tao, ay nilikha yan. Dapat ang Diyos mo yung lumikha sa lahat. Pag sinabi mong tao, naging tao, ipinanganak ng tao, pinanganak ng Birheng Maria, aba, hindi pwedeng ipanganak ang ng Birheng Maria ng Diyos. Ibig sabihin, mas malakas ang Birheng Maria sa Diyos. Kasi, alin ang malakas? Yung nanay o yung sanggol? Yung nanay. O, ayan, sa pananampalatayang Islam, tunay na pinakikilala yung makapangyarihang Diyos. Yung walang tatalong Diyos. At kung pwedeng gagamitin, kaya meron dito, naiinsulto eh. Ano ka ba, Kuya Bad? Okay na kami. Hindi po okay. Ang okay po, sama-sama tayo doon sa paraiso. Kaya kami dito, kahit ayaw niyong marinig, ipaparinig namin. Dahil alam namin, nasa tenga niyo lamang si Satanas o si Satan. Bakit? Ayaw niya yung iparinig. At kapag narinig yan, mapapride yung sarili mo. Lintik na kalbo yun eh. 40 years na ako nag-devotion sa ano? Sa aking pananampalataya. Tapos kung ganun-ganun din lang ng kalbong ito. Eh? Ganun kasakit din yan. Masakit talaga yung katotohanan. Oh, totoong masakit ang katotohanan. Kasi sinasabi namin dito, kung Diyos si Jesus, bakit siya pumunta sa mundo? Iligtas ang kasalanan. Aba, paano tayo? Wala na si Jesus. Ligtas pa rin tayo. Di ba siya tumubos ng kasalanan ng sanlibutan? Tumubos ng sanlibutan, kasalanan sa sanlibutan, na ikukurit natin. Kung si Jesus namatay sa krus, tinubos na ating kasalanan, pwede pala tayo magpatayan ngayon. Papasok pa rin tayo sa langit. Pwede ba yun? Ha? Sa palagay mo, pag nagpatayo ng tao ngayon, papasok sa langit. Sa pagkakataon. Sabi mo, tinubos na tayo ng... Tinubos na eh. Kahit anong gawin natin dito sa mundo, papasok tayo sa langit, tinubos na pala eh. Kahit hindi na tayo gumawa na tayo ng Diba? Mali yun, dahil ang kasalanan mo, hindi si Jesus ang magdurusa, ikaw. Ikaw ang paparusahan. Aba, kasalanan ng tatay ko, ako paparusahan? Ganun ba yun? Ang dahilan ng Diyos kung bakit niya pinadala si Kristo, hindi para siya sambahin, para ituro ko ni Jesus na siya ay hindi Diyos at sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Hindi porket si Jesus ay
milagro. Ano? Milagro. Milagro o miracle. Ang kanyang pagkakapanganak ay pwede na natin siya sambahin. Hindi ibig sabihin walang tatay si Jesus, ay anak na siya ng Diyos. Eh paano si Eva, walang tatay? Galing sa lalaki, walang matres. Mas grabe yun. Mas matindi yung pagkakalika kay Eva. Walang matres, nabuo ang tao. At hindi na lang galing sa sangkol, tao na yon. Malaking babae na kagad. Nalikha. Eh kung yun lang ang batayan natin dahil sa kapagsinag kay Jesus Christ is miracle, how much more na miracle ang kay Eva? Bakit walang matres si Adan? Kinuha sa tadyang. Kinuha sa tadyang si Eva, walang matres si Adan, nabuo ang isang tao. Sasabihin mo, kasi milagro yung pagkakalikha kay Jesus Christ eh. Paano yung kay Eva? Paano lalo na kay Adan? Si Adan, walang nanay at tatay, nabuo siya. No? Galing sa putik, mas matindi yung walang nanay at tatay. Biro mo? Hinulma ng Diyos at hiningahan. Nilagyan ng hangin, hininga ng Diyos sa kanyang bunbunan. Dito sa may tuktok. Hiningahan ng Diyos. Biro mo? Hininga mismo ng Diyos? Mas matindi yun. Galing sa Diyos yung kanyang buhay. Tama? Tama. Tama. Ibig sabihin pala, Kuya Bob, Mas matindi pagkakalika kay Adan kaysa kay Jesus Christ. mas deserving pa pala dapat sambahin si Adan. Yes! Galing siya sa Diyos eh. Hininga ng Diyos ang kanyang buhay eh. Nilikha mismo na siya ng Diyos sa tagapaglikha. Exactly, wala siyang katawang dugo o walang katawan ng tao at dugo ng tao. Bakit mo sinamba si Jesus Christ? May dugong tao, may katawang tao. Si Adan, walang taong magitan sa kanya. Bakit di mo sinamba? Ang sinasabi nila, Kuya Bob, si Jesus daw ay bumuhay ng mga patay at nagpagaling ng mga ketongin. Kaya nila sinamba yun. Kaya nila sinamba. Gumawa ng mga milagro si Jesus ng kanyang kapanahunan. Si Jesus ba nakapagbigay ng dagat? Hindi siguro. Ibang propeta na yung gumawa. Tingnan mo. Bakit hindi niya nabigay yung dagat? Si Moises nabigay yung dagat. Hindi ibig sabihin nakakapagmilagro si Jesus kaya sasampayin mo na siya. Hindi. Hindi sinasamba si Kristo dahil meron siyang milagro. Bakit si Moises nabigay niya yung dagat? Nagawa niyang dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Tama hindi? Tama. Bakit hindi mo sinamba si Moises? Marami ding milagro si Moises. Because ang lahat ng propetang pinadala ng Diyos, hindi sinasamba. Binigyan sila ng milagro upang patunayan na sila ay sinugo ng Diyos. Kung anong hilingin nila, ay tutuparin ng Diyos. Tama hindi? Tama. Diba? Huwag tayo masyadong magmalabis. Yan ang problema ngayon sa ibang pananampalataya. Ginagamit lagi puso. Kaya pag binalik ka ng boyfriend mo, iyak-iyak ka. Kasi puso ang ginamit mo, hindi utak. Tama? Kaya baka... Tama, Kuya Bob. Kaya ngayon, sa pananaw, hindi naman sinabi ni Jesus, hanapin mo ang puso, gamitin mo ang puso, at ang kaligtasan ay makukuha mo. Hindi yun. Ang sabi ni Kristo ay, hanapin mo ang daan, at ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. I am the way, I am the truth, and the truth will set you free. Kaya, kung hindi mo nakikita ang katotohanan na sinasabi namin, sigurado, nakatakip ang mga kamay ni Satan sa tenga mo. Sigurado yun. Sigurado. Kaya mga kababayan, kinigising namin ang mga puso nyo. Hindi namin kayo iniinsulto. Kaya nga sabi, may kasabihan, masakit talaga ang katotohanan. Masakit talaga ang katotohanan sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Pero, hindi masakit ang katotohanan sa mga taong bukas ang puso at ang kanyang kaisipan. Bakit?
doon siya matatauhan na dapat nang magsimula akong magbago. Bago pa kunin ang aking buhay, ay maitama ko na ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya mga kababayan, mga teenager, mga estudyante, hindi porket nanay mo, tatay mo, ay ganyan ang relihiyon, titigil ka na, tango ka na ng tanong. Sinabi ni Kristo, hanapin mo yung daan at ang katotohanan. Ay, kasi brother, mula ng kanununuan ko, ganito na yung relihiyon ko eh. Hindi naman sinabi ni Kristo, kung ano yung relihiyon ng paggulang mo, yun na magliligtas sa'yo. Patay kang bata ka. Eh paano kung satanista yung magulang mo? Maliligtas ka. Find the truth. Kaya tayo binigyan ng sarili-sariling pag-iisip eh, upang pag-aralan ng katotohanan. Kahit ikaw ay anak ng nanay mo at magulang mo, you have right to find the truth. Meron kang karapatang hanapin ang katotohanan. Kaya meron dito, sa mga kababayan natin, mga balik-Islam, meron talaga kapag sila ay nagmuslim, itinatabol. No? Inaabado na ng kanilang pamilya. Pero kapag nakita na ng isang tao ang katotohanan, hindi niya to iiwan. No? Kaya niya nagpasan ang kanyang mga pagsubok sa mundo. No? Hello? Follow my page ha, Kuya Bob. YouTube channel, Kuya Bob channel ha. O, sino nakapalo sa akin? 100 pesos, lapit. Oh, lapit na. Yung mga nakapalo kay Kuya Bob. Dito, may pamasahe na kayo. Merong cash prize na ibibigay. Oh, cash prize. Sino nakapalo sa akin? 3. Na una pupunta dito. Bigyan ko ng cash prize. 5, 4, 3, 2, 1. Bilis! Baka may ipitain nga. 3 lang ha? Oh, yung mga nakapalo. Nakapalo sa akin. Sana oy baliw. Huwag naman baliw. Sino naka-follow? Yan, nako. Parang dati na yan ha. Eh, kilala kita eh. Hindi magaling sa mga... Nagsagot. Sino ba nakapalo? Nasaan ang cellphone mo? Ay, ano name niya? Pili ko lang. Wala. Bakit? Tatlong nauna. Okay. Oy, lagyan pera yung name na. Nasaan? Ako, di yata nakapalo eh. Oy, ano name? Oh, ibang lalaki. May buhok yan ah. Kalbo ko ah. Bakit may buhok yan? Oh, nasaan ang ano? Dali, 100 pesos nakapalo. Ay, nako, akin na. Wala. Sino pa yung nakapalo? Nasaan? Kuya Bob. Eh, dapat nakapalo. Dapat nakapalo. Oh, akala ko nakapalo ka. Kuya, ito. Nakapalo. Nakafollow ako. Ay, hindi. Ay, Okay, follow. Thank you po. Nasaan sa'yo? Kuya Bob. Naku, na siya. Sige, bigyan kita ng chance. Last na yan. Oh, kuya, oh. Okay. Panoorin niya ha. Kung nakaabang? May nakaabang. May tatanong ba ako? Sayang ha. Question and answer. Sino nakikinig ng live sa akin? Oh, naku, naka-ready na siya. Muslim kaya tayo. Parang style mo Muslim eh. Ayan, follow lang ang aking YouTube channel, Kuya Bob channel. And sa page ko, Kuya Bob. Inshallah, nagbibigay tayo para I'm inviting you, no? Huwag nyo na pong alis sa follow. Kasi anytime, magtatanong kayo sa sarili. 300 pesos sa 3 tanong. Sino makakasagot? Ito yung nagsagot last week, no? Ayan, naku, na-late ka. Meron ako nagbigay. May question ako. Sa lahat, magaling pa yung mga estudyante, may panahon sa katotohanan eh. Sige, ang question! Sige. Unang tanong. Kung talagang nagpa-follow ka sa akin, ano ang apelyido ni Kuya Bob? Lapit, ibulong lang sa akin. Dali. Alam nyo kung bakit ko kayo pinapapalo? Hindi para sumikat ako.
Para lang kayo makahanap ng katotohanan patungkol sa Islam. Para malaman nyo kung ano yung katotohanan. Sino nakapalo? Ano yung apelyido ko? 100 pesos! Ano yung apelyido ko? Ay, hindi kayo nakapalo. Ngayon lang kayo nagpalo, mamaya i-out nyo din. Sino? Sino nakapalo? Anong apelyido ni Kuya Bob? Gagawin ko 200 kung mabibigay mo sa akin ang kumpletong pangalan ko, yung tunay na pangalan. Jose Rizal. Jose Rizal, nako, kamag-anak ko yan, brother. Siya lang ay may buhok, ako wala. Ha? Ano pangalan ko? Walang makaalam. Bibilang ako, ibahin ko ang tanong. Ako, nakaabang yung mga magpapamerienda. Yan, tumakbo na uli si Payatot. 10, 9, 8. Sino makakapagsabi ng tunay kong pangalan? 200 pesos. Nakafollow sa akin. 200 pesos. 200 pesos. Sino nakafollow sa akin? Yung tunay kong pangalan. Sino makakapagsabi? Yan na naman siya, oh. Kukunin mo na lahat ng papremyo. Ha? Ano pangalan ko? Hindi. Hindi. Oh, De La Cruz. Oh, yun, 100 yun. Oh, sige, De La Cruz. Yung tunay kong pangalan. Oh, may yan. Yung tunay kong pangalan. Tama yung De La Cruz. Nako, tingnan nyo, De La Cruz, ang pinararating ko, Islam. Diba? Wala yan sa apelyido. Wala yan sa nakagisnan. O kaya, hindi pa ako ready, Kuya Bob, mag-Muslim. Hindi po. Ang Diyos mapagpatawad. Dapat ay tanggapin mo muna siya. Hanggat di mo natatanggap ang Diyos, hindi ka magbabago. Okay? Ngayon, wala na sasagot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang tanong, second question, meron pa akong 300 pesos dito, ha. Magtatanong ako. Kaya dapat, assignment nyo na yan, linggo-linggo. Para alam nyo yung nangyayari. Nangyayari sa mundo. Hindi lang aral lang sa school. Dapat, alam mo din yung susunod na buhay mo. Sige. Sino makakasagot ng tunay na pangalan sa Arabic ni Propeta Noah? Propeta Noah sa Arabic. 10, 9, 8. Arabic name ni Propeta Noah ang gumawa ng arko, ang pinakamalaking barko. Sino makakasagot? 100 pesos. Tunay na pangalan. Pati mo, sasagutin mo lang yan, no? Nako, kahit saan simbahan yata, walang ganyan. Ikaw ang kukuhanan. Oo nga, oo. Oh, sasabihin nyo naman, nakakasakit ako. Totoo naman. Experience ko na yan. 100 pesos. Ang tanong, ano ang tunay na pangalan ni Propeta Noah sa Arabic? 10. 100 pesos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Kahit i-google nyo pa. Bakit ko pinag-google? Di yan yung makikita. Totoo yung aming pinangangaral dito. Walang sinisinungaling. No? Yung Noah, English yan. Hindi taga-English si Jesus Christ. Ay, si Noah. No, si Noah is from Middle East. Ano mga salita sa Middle East? Aramaic, Arabic, Hebrew. Yan lang. Wala nang iba. Kaya dapat doon mo siya natatawagin sa pangalan nila. No? 5, 4, 3, 2. Sayang yung tanong, 100 pesos. Sa mga taga-Dalis, yung mga kasagot, ano ang tunay na pangalan ni Propeta Noah sa Arabic? Dali, Google na, Google time. It's a Google time, Google. Lapit, oh, may alam yata may sagot, 100. Plus, cash prize pa kapag naka-follow sa akin. Dadagdagan ko pa. Double eh. Tunay na Ang hirap. Nung nalulungkot akong isipin, no, yung pangalan ni Noah hindi kilala sa tunay. Ay ano yung dapat nating malaman? Panay kasinungalingan. Sa Islam, may sasagot. Huwag na mahiya. Totoo. Ayan. Ano pangalan?
Ano? Ano spell? NUH. Yay! Kapit! No! 100 pesos. Ano pangalan mo? Anong grade mo na? Grade 10. Oh, keep learning, ha? Ha? Ay, nako! Very good. Yan naman gusto ko. Baka mamaya pagkaalis hindi nakapalo, ha? Follow nyo lang yan. Huwag nyo alisin dahil marami tayo tatanong next week. Oh, may tanong pa ako. May tanong pa. Baka maka 300 kayo, ho? No? Ang tanong. Yan, naka-ready. Yan ang gusto ko. Naghahanap ng katotohanan. Ano ang tunay na pangalan ni Nino? Naku, ito madali lang. Lagi ko ito tinatanong. Propeta. Masasabi kayo. Propeta Jesus! Anong Arabic name ni? Anong Arabic name ni Jesus? Yung tunay na pangalan, ha? Dapat pag nasabi mo, i-spell mo. Arabic. Ay, ang galing talaga. Isa? Yes, Isa! Very good mag-google to. Maraming data to. 100. Naka 250 na siya. Allahu Akbar. Yan ang nakakalungkot, Kuya Bob. Di ba? Marami nakakakilala kay Jesus, pero hindi nila kilala ang tunay na Pangalan niya. pangalan ni Jesus. Kaya sa Islam, every details, even the name of Jesus Christ is truth. Bakit? Sinabi ni Jesus Christ sa makakapasok sa langit yung makatotohanan. Eh paano kung sinungaling yung pagkasabi mo sa pangalan niya? May papasok ba sinungaling sa langit? Wala. O exactly. Kung pangalan pa lang ni Jesus Christ, nasa truth ka na, abay pisok ka. Ang isa pa nga dyan, Kuya Bob, nakalagay dun sa krus, yung INRI. Yun, yun ang patunay. Siya mismo ang nagsabi nun, sa kanilang pananampalataya mismo, na nakasulat dun yung INRI, at isa sa mga letrang yun ay pangalan ni Jesus Christ, yung I, Isa. Isa, Nazareth, Re, Israel. Actually, hindi Israel ang nakalagay dun May ibang words, Hutsu yun May, inano ko yun sa Google. Parang hindi, basta kalimutan. Pero Israel din kasi ang Israel ay mga Hudyo. Yan. Okay, inshallah. Correct me if I'm wrong. Sa mga ustad at sa mga maaalam na scholar, kung may mali po ko, willing po akong tumanggap ng kamalian. At ulitin ko po, huwag po kayong masasaktan pag totoo po. Ibig sabihin nun, gusto mo ng katotohanan. Pag ayaw mo ng katotohanan, naku, iba na usapan yan. No? Yung masakit, yung nakakasakit talaga ng damdamin, yung sasabihin ka, terorista. Abay, ako, Muslim, terorista ba ako? Kaya mga Muslim, terorista, pugot ulo yan, mga rapist yan, mga taga-bundok. Naku, bakit ako hindi ako taga-bundok, hindi naman ako terorista, balik Islam ako. Bakit si Robin Padilla, hindi naman terorista? Bakit iyan ang pangusga nyo? Para hindi na kami pansinin ng ibang tao, sinisiraan nyo na kami. Para sira kami noon. Di ba? Ngayon, may tanong pa uli. 100 pesos, may pamasahe ka na, o kaya pamerienda. No? May pamamerienda mo ng iyong matalik na kaibigan, best friend, or GF. Ha? Masarap na fishball at saka palamig. Yan. Nako, naka-ready na yung mga estudyante ng Dalis. Kanina ko pa kayo nilintay. Mayroon pang katanungan. May naman magtanong, anong tanong mo gusto? Ngayon ang tanong, ano ang sa halagang 300 pesos? Dagdagan mo ha? 300 to, mahirap ang tanong. Nako. At kapag ito'y nalaman mo, ibig sabihin, ito pala yung simbahan ni Jesus Christ. Na? Hindi. Hindi i-recite. Muslim lang yun. Ano ang simbahan o tinatawag o pinupuntahan ni Jesus Christ na simbahan sa Jerusalem? Naku, pag na-discover mo yan, malalaman mong hindi siya Kristiyano. Sige nga, ano ang simbahan o sambahan 300 pesos? Englishin mo kasi hindi masasagot ng Google. Hindi masasagot ng Google. If you are not putting the right words in the Google, you cannot find the answer. Clue. Ito yung
Malaki pa nga kailangan ni brother. 300 pa naman to. Ay, yung clue na 300 pesos! Sino makakasagot? O 300 yan, may pambili ka na ng project mo, ha? 300 pesos. Ano yung simbahan ni Jesus Christ sa Jerusalem? Doon siya nangangaral sa mga hintil. Yan, oh, nasa Biblia yan. At ito yung pinag-aagawan ng mga Muslim, Hudyo at saka Kristiyano doon sa Jerusalem. Naku, yung lugar na yan, laging dinidigma. Naku. yun ba yung nasa Palestine? Yes, the Palestine, ito yung tunay na, ayan, sige, naku, may sagot. Ulit. Ano, titi mo? Alaksa. Sige, patingin ng Google kung tama. Masjid Alaksa daw eh. Ha? Hala, sinabi na eh. O, bigyan mo ko ng pandagdag. Nasagot niya, hindi, yung baril lang. Ako na yun. Oh. Ayan, nasagot ng isang, ano pangalan mo? 300 pesos, oh. Sasagot ka lang, 300 pesos. Kaya sa mga nanonood ng aking vlog, ha, yung mga kapatid ko Muslim, meron tayong pa-premyo para matuto yung mga kapatid natin. Gamitin naman natin yung pera natin para sa gusto mo. Ano pangalan mo? Crazy! Kala ko crazy ka na eh. Na? Kilala mo ako? Nakapalo ka? Nakapalo ka? Nako, hindi ka nakapalo. Babawasan ko to. Joke. 300 pesos. Ano ulit yung simbahan ni Jesus Christ sa Jerusalem? Masjid? Masjid Al-Aqsa. Yan. Ibig sabihin nun, si Muslim si Jesus Christ. Kasi simbahan ng mga Muslim ang sinasambahan. Ay, teka muna, may nakapalo kanina. Anong pangalan mo? Ito nakapalo. Kizen po. Ano? Kizen. Anong grade mo na? Grade 9 po. Grade 9. Oh, nakapalo ka. Oh, may pang-merienda. May backpack ka? Okay. Angel. Ayan, di ba? Ang galing. Tinuruan yata ni Kuya. Kuya, tinuruan mo yata eh. Dapat tinuruan mo na ng tama. Nahirapan magbigkas. Ang simbahan ni Jesus Christ sa Jerusalem ay hindi simbahan ng mga Kristiyano at Hudyo. Ang simbahan na pinupuntahan ni Jesus Christ ay Masjid Al-Aqsa. Ito yung ginawa ni David at ipinagpatuloy ni Solomon. At itong ginawa daw ito ni Solomon, may katulong pa siya mga anghel. Pero hindi ako nakakasure dyan, ha. Kaya hanggang ngayon hindi siya masira-sira. Mga jinn pala, sorry. Mga jinn, sorry. Kasama niya, mga jinn. Ang ibig sabihin niyo bote ng ano, alak. Hindi jinn na alak, ha. No, yan ay inkanto. Kaya yung jinn, kaya kinuha yung jinn sa ano eh. Kaya pag nakainom ka, parang ine-inkanto. No, yan. Titin natin, no. Kaya malinaw na malinaw, si Jesus pala ay Muslim. Ang simbahan na pinupuntahan niya ay simbahan ng mga Muslim or tinatawag na masjid, mosque. Kaya nung ako ay ayaw ko pa mag-Muslim na sabi ng teacher ka, sige, masyado mo mahal si Jesus Christ eh. Sige, hanapin mo sa Google kung ano yung masjid niya, ano yung simbahan niya. Aba, napahiya ako. Eh, mahal ko si Jesus Christ, kailangan ko sundin siya. Kapag mahal mo si Jesus Christ, kaya ang motto ko, kaya ako nag-Muslim, gawa ni Jesus Christ. Bakit gawa ni Jesus Christ? The more mo pinag-aralan ng gawain ni Jesus Christ, the more mo alam na simbahan ni Jesus Christ, alam mo kung sino sinasamba niya, magiging Muslim ka talaga. Kaya, ang ayaw talaga sa Islam, yan yung hindi kayang ipagpalit ang buhay niya dito sa mundong ito, ang kanyang tagapaglikha. Kapag ikaw ay sumamba o naging Muslim, ang tanging sasambahin mo, nakakasigurado ko, isa lang, yung tagapaglikha. At ang pangalan niya ay Allah. Allah ang pangalan ng Diyos. Hindi sasabihin, ay yung mga alang yan, Diyos lang ng mga Muslim yan. Yan ay Diyos lang ng mga Arabo. Hindi po. Ang Allah na kinikilala o pinakikilala ng pananampalatayang Islam, ito yung Diyos na tagapaglikha ng mga Kristiyano. No? Ito yung Diyos na tagapaglikha at walang Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo. Sa pananampalatayang Islam, ha?
Ang Diyos talaga, nag-iisa. Yung lumikha sa'yo, yung lumikha sa lover mo. No? Kaya, inshallah, ipagpatuloy natin lagi ang paghahanap ng katotohanan. Hindi aral lang ng aral dito sa mundo. Wala nang kaligtasan ang hinahanap. Kaya mga kapatid, naghihikayat, nag-iimbita, kumakatok sa inyong mga puso. Bakit? Itong pagkakataon na ito, mga kababayan, magsasaksi sa kabilang buhay. Bakit? Sasabihin, masyado ka naging abala sa mundo, meron nagsasalita doon ng katotohanan na sambay lamang ang nag-iisang Diyos. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa, tumunganga ka lang, ngumiti-ngiti. No? Kailangan kumilos ka, humakbang ka, isabuhay mo ang ginawa ng mga propeta kung paano sinasamba ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yun lamang ang naging misyon ng mga propeta. Hindi pumunta dito si Abraham para sambahin siya. Hindi pumunta dito si Jesus Christ para ipasamba ang sarili niya. Walang propetang lalabis sa utos ng Diyos. Ang utos lamang ng Diyos, itama mo ang tao sa pagsamba. O mga propeta at sugo, ituro nyo sa tao na sambay lamang ang Diyos na nag-iisa. Yung Ama namin. O pag sinabi, o sabi mo, Kuya Bob, hindi Ama ang Diyos, hindi Ama ang pangalan. Hindi naman talaga Ama ang pangalan ng Diyos. Sinabi lang ni Jesus Christ, Ama namin. Bakit Ama? Pag sinabing Ama, pinagmulan. Tayo ay lahat nagmula doon sa Diyos. Ama namin. Tama? Tama. Hindi naman sinabi ni Jesus, Ama ko. Hindi niya inangkin na siya lamang ang Diyos, Ama namin. Ama natin lahat. Sumasalangit ka. O, yung Diyos nasa langit, wala pala sa lupa. Kung si Jesus ang Diyos, sasabihin niya, nasa harapan niyo ko. Diba? Maliwanag na maliwanag eh. Ito yung pinakamatindi. Sambahin ang ngalan mo. O, kung siya ang Diyos, dapat sinabi ni Jesus, sambahin yung pangalan ko, Jesus. Ang sabi ni Kristo, sambahin ang pangalan ng Diyos na nasa langit. Kaya nung natagpuan ko ito, nakita ko talagang may pinasasamba sa Yesu Kristo, Diyos na nasa langit at may pangalan siya. At hindi ito nabigkas o naituro na ibang pananampalataya. Ano nyo ba yung Biblia nung unang panahon, lalo na ang Biblia doon sa mga Arabo, kapag binikas ang pangalan ng Diyos, ala nakalagay ito. Mga sinuuna to ha? Sa unang Biblia. Ama ang pangalan ng Diyos. Pinawi nila. Bakit? Mawawala ang kita. O, sasabihin naman, bastos talaga itong kalbong ito. Sigurado ka, nabastos ako. Totoo yung sinasabi ko. Wala dito simbahan na hindi kumuha ng pera. Tama? Walang simbahan. Hindi ako naniwala. Malabo. Tapos na. Ako, 300 yung pampremyo. Palo ka? Sigurado ka? Sino yung Diyos? Sige nga. Sa pananampalatayang Islam. Sige, ano ang tinuturong, sino yung tinuturong Diyos sa pananampalatayang Islam? Allah. Allahu Akbar. Nakapalo ka? Ano? 50 lang. Hindi ka nakapalo. Pero ko na Di mo, sayang. Ikaw nakapalo ka pa naman. Wala kang sagot. Dapat sa... Hindi mo na alam namin yung page mo yan. Okay. Ano pangalan ko sa page? Pag nasagot mo, may praise. Hanahanap namin. 5, 4, 3, 2, 1. Nakasaya. Kuya Bob, kaya sa susunod na week, dapat nakapalo. Kuya Bob. Kuya Bob page sa FB and Kuya Bob channel in YouTube. Inshallah. Next week na lang. Kita ko na yung mga mukha nyo. Magdadaya pa kayo. Next week, sana meron na tayong mga papel. Mga mayayaman dyan sa Saudi. Yung mga pabango nating magaganda dyan, pwede natin ipapremyo. No? Kaya t-shirt na Dawa t-shirt. Ako, pwede tayo dyan eh. Dawa t-shirt, no? I'm following Jesus. That's why I'm a Muslim. Yan. No? Kaya peace. Yan. Naku, mashallah. What? Ano yan? Di na, tapos na. Antayan nyo naman eh. Nagtanong, kita ko kayo, nagtanong kayo. Next week,
Next week. Maghanda kayo. Ang dami na nakasagot kanina. Maganda kayo. Kaya manood kayo ng aking page. Dapat doon sa YouTube, mas malaki ang premyo ko. YouTube channel ko, Kuya Bob. Sa YouTube channel, mas malaki ibibigay ko, inshallah. At lahat ng tinalakay ko ngayon, inshallah next week, sa awa at habag ng Diyos, kami ay nagpapasalamat pa rin. Nagparating pa rin kami ng katotohanan. Walang kasinungalingan. Pawang katotohanan naman. 24 oras. Wait, naging 24 oras bigla. Ano ko? Ito po, si Mike Enriquez. Kaya mga kababayan, hindi po kami nananakit ng damdamin. Ipinakikita lamang namin, ipinararating at iniimbitahan kayo sa katotohanan. Ang turo ng mga propeta ay sambahin lamang ng Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Dapat ito lamang, wala na. Wala nang dapat sinasamba. Wala kang sasambahing anak, Espiritu Santo. Bakit? Sabi mo isang Diyos, mamili ka. Consider it. Mamili ka, sino talaga yung dapat sinasamba? Hindi pwedeng tatlo. Yan yung tunay na pananampalataya. No? Hanggat tatlo yung sinasamba mo, mamili ka ng paraiso mo. May tatlo ba paraiso? No? Dapat isa lamang ang Diyos dahil iisa lamang ang paraiso. No? At kung ayaw mo naman ng paraiso, ay bahala ka. No? Basta kami narito, mga kababayan, hindi kami nananakit ng damdamin. Masakit lamang ito sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Ang tunay na nagbibigay ng kagandahan sa puso at kapayapaan ay yung tumatanggap ng katotohanan. Kaya yung mga taong narinig na ang katotohanan, nagbingi-bingihan pa, siniraan pa ang mga Muslim, na tayo daw ay masakit magsalita, masakit po ang katotohanan. Bakit pag nagsimba ka sa simbahan, di ba panay sermon din? Panay din ang patama sa'yo? Anong pinagkaiba namin sa nagsesermon at nagpaparating ng katotohanan? Pareho lamang po. Ang problema, hindi ka lamang marunong tumanggap ng tunay at totoong katotohanan na turo ng mga propeta. Kaya muli, this is Kuya Bob at kasama ang Dawa team ng Mabalacat team, Dawa at ang Angeles Dawa team. Muli, nagpapasalamat sa pamunuan at ating mayor dito sa Mabalacat at sa pamunuan ng Sibera Subdivision at sa mga kapatid kong mga Muslim dyan. Huwag kayong magpatumpik-tumpik dyan. I-follow nyo po ang Kuya Bob page at i-subscribe nyo. Bakit? Ang lahat ng kinikita ko sa page, ginagamit po natin sa dawa. Huwag po kayong manghinaya. Bakit? Kapag naka-follow kayo, naka-subscribe kayo sa akin, tumutulong na rin kayo sa dawa. Ang mga kakasama ko dito, hindi pa naka-follow, naka-subscribe, ha? Mga kapatid kong ito, kasama ko na dito, hindi pa pala nakapal, napapahiya kalutay kayo tayo dyan. No? Bakit? Ang lahat po ng aking kinikita sa Facebook ay ginagamit ko sa pagpaparating ng katotohanan. Inshallah. Hindi po tayo susukok hanggat nariyan ang Allah ay hindi tayo pinababayaan. Actually, kahit naman tayo nagkakasala at nagkukulang sa Diyos, never niya tayong pinabayaan. No? Tayo ang nagpapabaya. Yun ang katotohanan. Tayo ang may pagkukulang. Wala ang Diyos. Walang pagkukulang ang Diyos. Tayo mismo. Binigay niya ng lahat. Pati yung mga taong iba't ibang lugar nagsasalita ng katotohanan na ayaw mo pakinggan. Nagbibigay na ng pamphlets libre na ayaw mo pa rin. Diba? It's libre, free. Ayaw mo pa. Sana yung mga kapatid natin, mga Muslim dito, oras na naman po ang tungkulin natin sa Diyos. Ano yun? Yung sambahin siya. Baka panay trabaho, negosyo, wala nang samba. Aba, hindi mo magagamit ang iyong mga gamit, ang iyong paninda sa paraiso. Baka maging panggatong pa yan, no, ng impyerno kung hindi mo nasamba. Inubos mo yung oras mo, panahon mo, pera mo. No? Wala ng Diyos, wala ng Allah. Ay mga kapatid, oras na po ng samba, Maghrib po. Huwag naman natin kalimutan. Sabi mo wala nagbabantay, gawa-gawa ng paraan kung walang bantay sa tindahan. 5 minutes, 10 minutes, sarado mo muna kung wala magbantay. Maglaan ka naman ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Inshallah.
At kung nakasakit na naman ako ng damdamin, pawang katotohanan po ang aking pinararating. No? Ito po si Kuya Bob, lagi namumunit, pero hindi namimilit, at hindi naman ako galit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next week po ulit, follow.